Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkies, mga ka-toshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, usapan natin itong vlogger na ito. Naku po. Trending sa social media at sa mainstream news mga kababayan. Etong insidenteng kamakailan na nangyari. Bunsod ng naging asal, maling asal nitong si Vitalin. Vitalin nga ba ang pangalan? Anyway, I'm not concerned with his name, ano? Pero sa pangalan, tawagin na lang natin siyang Russian vlogger. Okay? Total yan, hindi naman ang ilagay ko dyan sa thumbnail. So, Russian vlogger na lang ilagay natin. Ano? Tawag natin sa kanya. Okay? Ang ginawa nitong Russian vlogger na to for the content, ika nga nila, para magkaroon lang ng content yung kanyang YouTube channel na, by the way, no? Chinek natin yung kanyang YouTube channel, 10.1, 10.2 million subscribers. Malaki-laki rin ang mga humahanga sa iyo, no? Pero yung paghanga sa iyo yung pagkuha mo ng simpatya, no? Ng admirers mo, if I may say so, sa maling paraan. Sa maling paraan in a sense na nakakaperwisyo ka ng tao. Yan. Kita naman natin doon sa mga videos na pinakita sa news, ano? It's even uploaded in your social media. Okay? He was harassing people. He was harassing even the old lady there, no? The guards of BGC. Okay? He attempted to kiss, no? The security guards of BGC. He took away the sombrero, yung hat, security guard hat or headwear, part of the uniform of the security guard, no? And ran away. Tinakbo niya. Okay? At meron pang video na binitbit pa niya yung industrial fan ng isang restaurant doon. Dinala pa niya sa unit niya. Okay? Sa unit niya. Okay? At meron pa siyang ginawa doon sa security guard yung inattempt niyang kunin yung baril, which is I think is very very dangerous, no? Baka mamaya kung anong gawin niya do sa baril, no? At makapinsala pa ng kapwa-tao, no? This behavior is totally unacceptable mga kababayan for me, no? All right. At meron pa akong nakuhang balita, no? Actually, ito naman naka-upload sa kanyang YouTube channel. Sa ibang bansa, ganito rin siya. Okay? Sa Egypt, talaga namang inattempt niya. Umakyat siya doon sa pyramid. No? Pyramids of Egypt, inakyat niya yung isa doon. Okay? Which is, I think, I assume na bawal gawin yun sa Egypt. Okay? Kaya nga sa ibang bansa, persona non grata na siya. Okay? Yan. Ngayon, ginawa niya itong mga kalokohan na to dito sa Pilipinas. At ang balita, ang latest balita sa kanya hindi siya i-deport. Pagsisilbihan niya, no? He will serve his sentence, ika nga nila, no? O yung parusa sa kanya dito sa bansang Pilipinas, no? Lilitisin siya rito. Okay? At magkakaroon ng aandar o rorolyo, gugulong ang justice system, no? Para siya ipanagutin sa kanya mga ginawa. Kasi hindi lang basta birong unjust vexation yun eh. Okay? May halong pagnanakaw na, no? Theft, etc. and other mischievous acts, or
unlawful behavior na kaparu-paru-parusa, no, sa batas. Okay? So after after niya mapagsilbihan yung yung kanyang parusa, ay saka lang siya i-deport. Kasi kung deportation agad, okay, parang tumakas lang siya, parang pinalayas lang natin siya, wala siyang accountability. Okay? Yan. So ito in a nutshell, ito yung ginawang kalokohan ng ating yung Russian vlogger na pasaway. Okay. Ngayon, bakit ko din i-discuss to? Kamakailan, okay, I think mga 1 week ago, okay, medyo na late na nga ako no? Okay, pero gusto kasing bigyan pa rin na reaction to kahit late na. Etong si Louis Sanggalang, okay, which is who is a mixed martial arts fighter, URCC siya, no? I think champion siya ng URCC 2005 to 2007. Okay? And also a cancer survivor. Matapang ang loob nito. Okay? Cancer survivor siya, mga kababayan. At kasama siya yata doon sa Apprentice, no? The Apprentice, if I'm not mistaken, ano? Ito si Louis Sanggalang. Louis Sanggalang, kapangala, don't confuse yourselves, mga katosis, kasi meron din Louis Sanggalang sa Terra Firma na player ng PBA, at wala siyang kinalaman kay Ian Sanggalang ng Magnolia. Yan, nililinaw lang natin, ano? So hindi ito yung Louis Sanggalang na naglalaro sa Terra Firma, ha? Hiwalay, kapangalan lang niya yun. Okay. So anyway, ito si Louis Sanggalang, hinamon itong si Russian vlogger. Okay? Alright? So, lalagay natin sa ating screen itong kanyang hamon, ano? Yan. Babasa nyo na, no? Na ang sabi niya dyan, in a nutshell, or sa maikling pananalita, no? Hinamon niya ito na labanan siya. Isang round lang, ano? 1 round, 5 minutes, for 5 minutes. Kasi isa MMA, ano, if I'm not mistaken, 3 rounds yan, 5 minutes. Okay? So, isang round lang, 5 minutes. Labanan niya si Louis Sanggalang. Okay? Hinamon niya. And if you turn out to be the winner, okay, out of pocket, bibigyan ni Louis Sanggalang ng 250,000 pesos or $5,000. Okay? So, yan ang hamon. Okay? Hanggang sa kanina, well, imposible namang hindi malaman ni Russian vlogger yun. Kasi lumabas itong hamon na to sa isa sa mga social media platforms ni Louis, no, sa Instagram. Tinag pa niya yung account ni Russian vlogger. So, malamang nakita niya to, nabalitaan niya. Hindi lang niya pinatulan dahil siguro natakot siya. Okay? Ngayon, what's behind the challenge, no, of Louis? Okay? Kasi ito kasing si Russian vlogger nagba-boxing daw. Okay? Ganda katawan, malaki. Okay, kung titingnan ninyo. Pero ang sabi ni Louis, according to Louis Sanggalang, he doesn't have the skills of a fighter. Si Louis Sanggalang, hindi ka naman maghahamon kung hindi ka very, very, very confident sa mga sets of skills mo sa mixed martial arts. Okay? Mapa kickboxing, boxing, jiu-jitsu, okay? Judo, name it. Kayang-kaya ni Louis Sanggalang. You won't be an MMA champion, no, kung hindi ka na-train well at hindi malakas ang loob mo manghamon,
Okay? In a right way, okay? Kung alam mong mahina ka, alam mong hindi ka maalam. Okay? Maaari malakas tong si si Russian vlogger, malakas ang katawan, he has power, strength, pero the skill wise Louis doesn't think Louis thinks otherwise. Wala. Kumbaga ang skills ito ampaw. Kumbaga, no? Yan. Kaya hinamon niya. Okay? O yan. Hanggang ngayon hindi naman niya kinagat. Okay? Pero palagay ko nakarating na yun doon, no? Now, Louis is doing this for the Filipino people, specifically dun sa mga naagrabyado niya. Okay? Kasi naman, kung hindi ka mapagpigil sa sarili mo, talagang mababatukan mo to. Masasaktan mo tong Russian vlogger na ito, mga kababayan, mga katoshis. Okay? So, ngayon, anong aral na makukuha natin dito before we go to Louis Sangalang's challenge, ano? Lahat ng ginagawa ng Russian vlogger totally uncalled for. Lalo pat nasa foreign country ka. Tayong mga Pilipino, no? Sinisikap natin na kapag tayo nando sa ibang bansa, mas masunurin pa nga tayo pag nasa ibang bansa. No? We see to it na talagang to the letter tayo kung sumunod kasi mahirap makulong sa ibang bansa, mga kababayan. Maniwala kayo. Okay? So, kalit-liit ang batas dun sa binibisita natin, talagang sinusunod natin, ano? Sinisigurado natin na na alam natin kung ano ikikilos natin. Meron pa nga kung minsan na tayong orientation bago tayo pumunta doon sa bansa na yun, no? Yung mga magtatrabaho ng mga OFW, yung PIDOS, orientation yun, So, kasi gusto natin maayos ang ating ang buhay natin, hindi magulo. Hindi tayo nang-aagrabyado o hindi natin naiistorbo yung kapwa natin as Filipinos, lalo na pag foreign country ang pinupuntahan natin. Okay? So, kailangan matuto tong Russian vlogger na to rumispeto sa batas ng kahit anong bansa, hindi lang sa Philippines na kanyang pinupuntahan. Yan ang isa sa mga aral na makukuha natin dito. Okay? Ngayon, dahil dyan sa ginawa niyang yan, okay? Bagamat hindi natuloy yung laban, okay? Nakahanap siya ng katapat niya. May aalma at may aalma dyan. Buti na lang hindi nagkaharap itong dalawang to. No? Kung nagkaharap lang itong dalawang to, baka on the spot masapak ni Louis, sa inis at sa galit, Okay? Yan. Wag na siyang, before the challenge was made, okay? Let's say na before the challenge was made, walang hamon na nangyari. Okay? Magpupunta pa yan sa iba't ibang bansa. Okay? Hindi matututo. Okay? Hindi niya titigilan yan hanggat hindi siya nakakahanap ng katapat niya. Di ba yan ang madalas na naririnig natin sa Pilipino? Hoy, tigilan mo na yan. Okay. Huwag mong hintayin magkaroon ka ng makahanap ka ng katapat mo, no? At ikaw bigla kang tumaob dyan at masama ang mangyari sa'yo. Yan, yung mga ganyan mga linyahan, okay? Ngayon nakahanap ka ng katapat mo. Hindi nga lang face to face, online ng sagutan, Okay? Yan. So, yan. Ang tanong dito, mga kababayan, ito gusto ko rin itanong sa inyo, mga kababayan. Lagay nyo lang dyan sa comment section ninyo, mga katoshis. Tama bang gamitin ni Louis Sangalang yung platform ng sports, okay? Or mixed martial arts, to be exact, to be specific,
para bigyan leksyon itong Russian vlogger na to. Yan. Okay? Yan. So, at kung kayo yung Russian vlogger, tatanggapin nyo ba yung hamon? Will you accept the challenge of Louie Sanggalang? Okay. Sa akin, mga kababayan, ako personally, hindi naman sa pagmamayabang, modesty aside, gusto ko kasi at peace sa lahat ng tao at as much as possible. Okay. Ayoko ng away. Hindi ako personally hindi ako nakikipagsuntukan. Tahimik lang ako kapag meron ako nakakasagutan or nakakaalit. I'll just make things worst kung sasagot ako, makikipagdebate ako. Okay? Although ako minsan nakikipagkatwiranan ako, pero pagka halimbawa hindi na nakikinig yung aking kausap, katwiran, kausap ko, titigilan ko na. Kasi ang effort mo magiging useless lang. Okay? Ngayon, tama ba na ginamit ni Louie Sanggalang itong platform ng sports or mixed martial arts para hamunin, bigyan ng leksyon itong? In one way or the other, okay naman. Okay? Kasi yun syempre, you can't blame the person. Yun ang expertise niya. Doon siya nabuhay, doon niya hahamunin. At tsaka nakita ni Louie, malaki katawan Tsaka ni-research niya nagbaboxing. So why not? Hamunin ko kaya ito. Okay? And Louie is doing this challenge because para dun sa mga Pilipinong inagrabyado niya. Okay? Makahanap siya ng katapat niya na tayo, mga Pilipino, respetuhin mo. Huwag mong gaganyan-ganyanin. Okay? Matiisin tayo mga Pilipino kapag timpi tayo Pero pag kinanti mo ng ganyan, dinisrespect mo, ibang magiging reaction ng tao. Okay? Maring ang iba magtimpi sa'yo, makapagtiis sa'yo, makapagtiyaga sa'yo sa Russian vlogger na ito. Okay? Pero ibang tao hindi makakapagtimpi sa'yo. Yung iba dyan, road rage. Tingnan naman ngayon, uso ang road rage. Okay? Konting masama lang ang tingin. Okay? Bakit ba masama ang tingin mo, ha? Maglalabas ng baril niya, tututukan ka, babarilin ka na lang bigla. Wag naman sana mangyari kay Russian vlogger yon, Di natin inaasam para sa kanya yon, Pero wag niyang hintayin na magkaroon siya makahanap siya ng katapat. Okay, eto na nga, Louie Sanggalang. Okay, hindi natin masisisi. Nirerespeto ko yung platform na kinuha ni Louie Sanggalang. Hindi natin siya masisisi doon dahil doon siya expert. Okay? At yun din more or less ang linya ng career or maybe a hobby siguro. Okay? Or for recreational purposes or leisure purposes, nagbaboxing din itong si Russian vlogger, si Vitali, right? Kinuha lang niya ni Louie, kung saan sila mayroong common ground or yung kamatch niya. Okay? So in a way, okay na rin bilang pagtatanggol sa kapwa mo Pilipino. Good na rin, Pero as much as possible, ako personally, at peace. Okay? Kung matitiis ko. Alright? Pero siguro si Louie, hindi niya matiis na ganun-ganun rin ang kapwa niya Pilipino. Kaya niya nahamon, Okay? You can't blame the person. You can't blame the guy, mga kababayan. Kung ako ba si Vitali, tatanggapin ko ba yung challenge? Aba, oo. Kung talagang matapang ako, kung talagang, para mapatunayan ka matapang ako. Kasi matapang lang ako kasi mahihina yung mga bibiktima ko. Okay? Security guard. Hindi ko sinasabing karamihan ng security guard o lahat ng security guard mahina,
Pero as compared to Vitali, no? Malaki katawan, at may capability na alam mo naman mga security guard, ano? As much as possible din. Ano? Maximum tolerance ang gagawin niyan, ano? Nasubukan siya. Okay? Nasubukan yung mga security guard natin. Ako, pinagsamantalahan ngayon itong si Vitali. Kita mo naman ang pinagagawa. Matapang ka lang dyan sa ganyan dahil di ka sinisita, hindi ka inaaway, hindi ka binubugbog, hindi ka sinusuntok. Okay? Ngayon, meron naghamon sa iyo ng mixed martial arts. Laban. Kung ako 'yon, patutunayan ko na kahit sino ang humarap sa akin, mag-challenge sa akin, hindi lang security guard, hindi lang yung mga nagdadaan sa BGC, mga tao sa BGC, at yung mga binibiktima ko pang ibang mga tao, hindi lang ako matapang sa ganito, sa pampaprank. Okay? Matapang din ako sa ibang aspeto na ginagawa ko naman talaga. Na ginagawa kong leisure, ginagawa kong hobby, ginagawa ko as for recreation. Okay? Eto na, naghahamon, no? Bakit hindi ko tatanggapin? Tatanggapin tayo, laban tayo. Okay? At alam kong, sabi ni Louie, no? Labanan mo ako kasi malabas, lugi pa ako. Lugi ako sa'yo. Laki katawan mo. Mas mabigat ka sa akin. At ako 50 years old na. Okay? Ikaw, mas bata ka sa mga 30 anyos ka lang. Okay? So, malaki advantage mo. Okay? Para hamunin mo ang isang taong malaki ang katawan at malakas. At ikaw 50 years old na. Ba? Malakas ang tiwala mo na mananalo ka. Ibig sabihin, Louie Sanggalang is a well-trained fighter, mga kababayan. Okay? So, okay na rin. Thank you very much, Louie Sanggalang, for defending the Filipino people kung napapanood mo man to, mga Louie, Maraming salamat sa pagtatanggol sa kapwa Pilipino natin, Yan. Gusto lang ilagay ni Louie siguro, kasi kung dyan lang sa daan doon kayo magsusuntukan, mali naman yon. Okay? Pareho kayong mali doon. Alright? Kung basta-basta lang nagkasalubong kayo, nakita mo, sinapak mo, mali yon. Gusto lang ilagay ni Louie sa tamang paraan, sa legal na paraan. May platform, laban kayo sa ring, sa octagon, kung ano man yan. Okay? Sanction by the Games and Amusements Board, maybe, lahat naman ng mga ganyang mga events, sanction ng GAB, So, ayan. So, nilalagay lang niya sa ayos. Pero ikaw, wala ka sa ayos. Pero ang hamon pa rin sa'yo, nasa ayos. Hindi yung bardagulan sa daan or sa kalsada o yung sapakan na anything goes, na anytime pwede kang mapahamak. Kung ayaw man ng suntukan ng kalaban mo, bigla ka lang barilin. Which is very, very untoward naman, hindi natin hinihiling kahit kanino man, kahit kay Vitali. Okay? Yan. So, ito yung mga aral na nakuha natin dito, Yan. So, para sa akin, you can't blame the guy. Okay? We thank Louie Sanggalang again for defending the Filipino people using his known platform and expertise. Yan, mga kababayan, yan ang aking personal na pananaw dyan, Yan. So kayo, mga kababayan, hahamunin nyo ba? Kung kayo halimbawa mixed martial arts expert katulad ni Louie Sanggalang, hahamunin nyo ba si Vitali? Just like the way Louie Sanggalang challenge this
Vitali, no? This guy, this Russian vlogger. Tama ba na gamitin niya ang sports or mixed martial arts para pagtanggol ang ilan sa mga nabiktima niya? At kung kayo si Vitali, tatanggapin mo ba ang hamon? Agad-agad, tatanggapin mo ba ang hamon ni Louie Sanggalang, mga kababayan? Lagay nyo lang po dyan sa comment section at babasahin po natin yan, mga kababayan, sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat po muli sa pagtutok po ninyo at panonood ninyo sa ating video reaction. At para sa mga bagong pasok, bagong nanonood, wag po kayong mahihiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga latest sa sports. Okay? At yan, Talking Toshi Sports, mga kababayan, YouTube channel po natin. At paki-like and follow na rin po natin ang ating YouTube or ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Hanggang sa muli po, maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.